Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, tinawag po na arugante ni Senador Jinggoy Estrada. Ito nga pong bagong talaga na hepe ng Philippine National Police na si General Torre. Alam nyo, merong hugot naman talaga ang lahat ng yan. Kung bakit tinawag na arugante itong si General Torre. Katulad ni Basti Duterte. 'Di ba? Kaya niya tinawag itong si Torre na hindi kasi yung promotion hindi naman talaga nakabase sa sa ranggo na meron ka. Base lang 'yan dahil sa magkaibigan kayo, 'di ba? Dahil nahuli mo si former President Duterte, malaking achievement na 'yun, 'di ba? So mayroong hugot. Ngayon, itong si Jinggoy Estrada, imbis na sumaludo sana, no? Katulad ng ginagawa ni dating PNP Chief, Panfilo Lacson. Sinaluduhan niya. Decisive daw, mission-oriented. Itong si General Torre. Ngunit kay Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, kabaliktaran. Ito yung sabi. For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganteng Chief PNP. Sen naman, ayaw mo lang kasi baka si General Torre din ang humuli sa'yo pagdating ng panahon. Ayaw mo na si PNP General Torre ang maging Chief PNP ng bansang Pilipinas kasi wala siyang sinasanto. Tingnan mo si Duterte, hinuli niya. How about ikaw pa kaya? Lalo pat mga minamahal, ito yung tinutukoy ko sa inyo. Kung bakit, 'di ba? Itong si Jinggoy Cutie ay sobrang galit kay General Torre. Kasi posible na si General Torre ang humuli sa kanya pagdating ng panahon. Tingnan niyo tong balitang to. Yan. Sandigang Bayan Junks appeal to reinstate Jinggoy Estrada's conviction. Alam niyo yung issue mga minamahal ng bribery ni Jinggoy Cutie? Panahon to ni Ninoy Aquino. Diba? Si Janet Napoles nga nakulong eh. Alright, basahin natin yung balita. The Sandigang Bayan has denied an appeal seeking to reinstate the conviction of Senator Jose Jinggoy Estrada on 1 count of direct bribery and 2 counts of indirect bribery. So sa madaling sabi, yung petisyon ni Jinggoy Cutie na ibasura ng Supreme Court yung kaso tungkol sa kanya sa bribery and indirect bribery, abi ibinasura po ng Sandigang Bayan. So sa madaling sabi, magtutuos pa kayo. Lilitisin pa yung kaso mo. At kapag nalitis yung kaso mo, nahainan ka ng warrant of arrest, baka isa sa humuli sa'yo. Walang iba kundi si General Torre. Kung kaya't galit na galit ka. Hindi ba may relasyon din? Mga minamahalang galit ni Jinggoy Cutie dito kay General Torre. Kasi iniisip niya na baka pagdating ng panahon, abay siya naman yung pusasan. Dahil kung si Digo nga nagawan ng paraan ni General Torre, ito pa kayang senador na si Jinggoy Cutie, Jinggoy Plunder, Jinggoy Estrada. Okay. In an 8-page ruling dated November 27, the anti-graft corrupt dismissed the motion for reconsideration filed by the prosecution, saying it cannot revisit the case due to double jeopardy. So, under the rule of double jeopardy, when a person is charged with an offense and the case is terminated either by acquittal or conviction or any other manner without the consent of the accused, the latter cannot be charged in the same identical offense kasi baka pwedeng magkaroon ng parehas na case. Anyway, mga minamahal, itong si Jinggoy Cutie, I really don't know kung bakit malalim ang galit niya dito kay General Torre. Na to the point na tatawagin niyang arrogante. Paano naging arrogante ang taong sumusunod lang sa rule of law? Paano magiging arrogante ang taong sumusunod sa due process
Or else, baka tuta ka din ng mga Duterte. To the point na galit ka kay General Torre dahil sa ginawa niya sa amo ninyo. 'Di ba? Actually, hindi rin magandang choice si Jingo Estrada for 2028 election. Hindi siya magandang choice. At ano naman yung karapatan mo, 'di ba? Para sabihin na arrogante, yang si General Torre, pinili yan ng ating presidente. Sino ka? 'Di ba? Para questionin itong pag-appoint ng ating presidente dito kay General Torre. Biggest achievement niya nga na nahuli niya itong si Pastor Kibuli even though na ginigipit siya. Iniipit, 'di ba, ng mga ilang DDS sa senador and also yung tao doon sa Koji compound, sa KOJC compound. Iniipit itong si General Torre pero nagpatinag ba? Hindi. Kahit 2-star or 3-star general lang si General Torre or mas mataas pa sa kanya, yung punto dito, talagang literal na public servant itong si General Torre. 'Di ba? So bakit mo ko questionin ang isang tao or bakit mo sasabihin na arrogante ang isang tao kung sinusunod niya lamang ang utos ng batas? 'Di ba? Siguro mas arrogante ka pa nga tingnan eh. Wala ka nga tawag dito, yung pagpapakatao, to the point na bakit mo kailangan gawa ng hatred. Yang si Major General Torre, good choice naman siya. 'Di ba? Siya nga, tapat ng serbisyo sa bayan. Ikaw kaya? Tanong lamang po, minumulto na ba? Minumulto na ba si Jinggoy Cutie na baka pagdating ng panahon, si General Torre din ang uhuli sa kanya? Minumulto ka na ba ng mga kaso mo di umano? Tanong lang po. Well, kung sa bagay, basta kriminal, galit talaga sa hepe ng kapulisan. Mga sindikato. Wala akong sinabi na sindikato si Jinggoy Cutie, pero mostly, galit sa PNP chief, yung mga big syndicate yan. Yan lang. Diba mga minamahal? Dapat ikaw na lang yung naging chief PNP. Diba? Madami kang alam eh. Sobrang abusado, nakakaloka. Stress malala, literal, mga minamahal. Hindi na lang matuwa. Hindi na lang magpasalamat. Ikaw pa yung nabash. Kasi ang dami mong hanash. Well, kung sa bagay, hindi na din uso kay Jinggoy Cutie yan eh. Yung mga bashing na yan, immune na din ata yan eh. Biruin mo, sandamakmak yung kaso, di umano. Allegedly. Pero by the way, kung ako yung tatanungin, hindi nyo kailangan kagalitan si General Torre. Kasi sa totoo lang, literal naman siyang na public servant eh, naglilingkod sa ating bayan. At madami din yung kanyang mga nagawang matataas at malalaking achievements. So, bakit hindi? Diba? Mga minamahal, siguro madalas nangungunahan ng inggit or baka hindi na-appoint yung gusto nilang tao kasi may 4 na pinagpipilian dyan. Ang problema kasi, yung isa hindi napili, yung tuta-tutaan ninyo kasi mayroong kasong allegedly rape. Diba? 3-star siya or 4-star, I think. Mayroong kasong rape, sangkot sa mga illegal activities na babayaran ng tsapa. Kaya galit kayo. Diba? Kasi hindi kumakampi sa kriminal yang napili ng ating presidente. Kumbaga, sa madaling sabi, trabaho lang, walang personalan. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, so pahingi lang ako mga minamahal ng comments. Comments, tapos paki-like na din ang video na to. And don't forget to click the subscribe button and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.